Samantala, pinaghahakot naman ng mga taga-MMDA ang mga nakaharang sa kalsada sa likod po ng mga palengke sa Balintawak, Quezon City. Pati mga informal settler pinagsabihan na bago pa ma-demolish ang kanilang mga bahay. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, balik na itong MMDA sa paulit-ulit na problema nila sa Balintawak, EDSA. Dahil gano'n naman, balik na naman sa dating gawin itong mga nagtitinda, yung mga pedestrian na kinakaila hanggang 2 lanes ng southbound na EDSA Balintawak. At kaya sumisikip yung traffic. Pero this time, ang kanilang pinagkukunan ng pansin ay yung parallel road sa likod ng palengke ng Balintawak. Ito yung Old Samson Road. Dahil ito ay totally blocked na dahil laging palengke na rin talaga itong Old Samson Road. Two-way itong kalsada na ito at kung ito'y makiklear, ay makakatulong ito na mag-ease ng traffic sa EDSA southbound ng Balintawak. Kaya kanina, ito yung kanilang nilinis ng MMDA. Tinanggal yung mga temporary structures ng mga nagtitinda doon at saka yung mga overhang structures ng mga tindahan doon ay tinanggal din. At saka yung tinatawag nila na bahay kalapate, kung tawagin nila mga informal settlers ito sa kahabaan ng Old Samson Road na mga maliliit na paupahan ito ng mga pahinanted driver ng mga delivery truck na nakahambalang na rin sa kalsada yung kanilang mga struktura. Kaya nagbabara yung kalsada. Naglagay sila ng malaking karatula doon na nagsasabi na effective tomorrow ay open na sa traffic itong Old Samson Road. Ngayon, ang problema na lang dito ay yung masustain yung ganitong patakaran dahil yung mga nagtitinda rito ay ito yung mga nakapwesto na talaga sa kalsada dahil wala nang mapwestuhan sa loob. Sabi ng MMDA, meron naman daw silang component sa programa na ito na ma-accommodate in other places yung mga nagtitinda para hindi sila totally ma-displace dito sa operasyon na ito. Pero ito kasi yung pagbalanse ng kaayusan naman sa kalsada at yung paghahanap buhay na ating mga kasamahan dyan na nagtitinda sa yung mga ambulant vendor sa palengke ng Balintawak. So ngayon, nagpaposte sila ng mga tao dito, 24/7 daw nila itong gagawin dahil at night ay lalo nang critical yung area na yon dahil doon din nagbababa yung mga delivery truck at hinaharangan na yung kalsada hanggang sa magpaumaga ng barado yung kalsada na yon. Connie? Yes, Mark, meron bang makakasuhan o balak kasuhan ng MMDA? Dahil alam naman natin na sa kanilang backing na lang ng presidente, no, ayon din sa OIC Orbos, talagang magkakasundo sila, no, nasimulan na nila, 3 yata yun, if I'm not mistaken, na nasimulan na dun sa mga local government, yung mga barangay level na paulit-ulit na sumusuway at para bang walang ginagawa talaga. Well, ang ginawang diskarte ngayon ng MMDA ay nakipag-coordinate sila sa barangay, Old Samson Road at saka sa City Hall dahil meron din kasing component ito of relocation, relocating the informal settlers along Old Samson Road. So ito ay labas naman sa kapangyarihan ng MMDA, yung sila mag-demolish ng mga struktura at magpatupad ng relocation. Ito ay trabaho ng local government unit. Right. Ang kanilang puder ay yung dapat ay yung dadaanan ng mga sasakyan ng malinis. Kaya ang naging operation nila kanina talaga is to clear the road. Ngayon, yung mga nakapaligid pa doong informal settlers, kahit yung nandun sa may sidewalk, ay hindi nila mapakialaman. Kaya ang coordination nila ay nasa local government unit para masustain ito na free from any obstruction yung kalsada. Kasi hanggat nandun daw, yung mga nagtitinda na tatabi lamang dahil may clearing operation, nandun yung mga informal settlers na iba't ibang mga paupahan para sa mga pahinante, ay magpapatuloy ang problema. So yung ngayon, sinimulan lang to clear the road. Pero yung mas long-term na plano nila to relocate the informal settlers and to transfer the displaced vendors somewhere else na maayos na pwesto, ay pang long-term pa yan na kailangan ng tulong ng local government ng Quezon City. Connie? I understand, Mark. Ay, yung local government ba, meron tayong nakausap ukol dun sa long-term plan na yan? Kasi alam din naman natin, Mark, matagal na rin na problema yan at parang walang nangyari. Di ba? In terms of yung local government side naman. Well, not in this particular operation kanina. Talagang purely MMDA officials lamang yun nandito. Walang representative ng local government ng Quezon City. I see. So, hindi natin natanong. But yung sabi ko sa'yo is coming from
yung mga previous coverages na natin na involved yung local government units na matagal naman na yan, hindi naman nabago yung solusyon na yan na kanilang naisip. It's just that hindi pa lang ipinapatupad. Pero matagal na nilang sinasabi na ganyan ang plano to relocate the informal settlers permanently. Oo nga, mag-aabang na lang tayo. Sana hindi naman umabot pa to ng ilang pang taon, Mark, no? At ito pa rin ang nire-report natin. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Mark Salazar.